So what's up, another day, another geng-geng na naman mga bossing ko. For today's video nga pala, no, so isi-share ko pala sa inyo si Kiwi Icon 110cc na 4 years and 4 months na natin ginagamit, no. So way back 2022 guys, nung na-release natin sa kasa tong si Kiwi Icon 110cc ay brand new. And dahil brand new guys, syempre kailangan agad nating i-break in si Kiwi Icon 110cc. So naalala ko guys nung binrake in ko to si Kiwi Icon 110cc sa lugar ng Rosario, Batangas. Pinakadulo guys, paahon, bundok yung pinuntahan namin, bahay ng tropa. So binrake in ko to si Kiwi Icon 110cc at ang kasabayan natin mga bossing ko ay puro 125 na Yamaha. And so far so good, si Kiwi Icon 110cc ay napaka lakas ng arangkada niya. Tapos mga bossing ko, ang gamit ko pa na gas noon ay unleaded. Tapos ang gasolina na ginas ko sa motor ko ay nasa 150 pesos lang, balikan na siya. So una kong na-experience sa motor ko na naging problema yung sa yun sa fuel filter guys, yung fuel filter niya. Yung fuel filter niya guys, nung kinaumagahan pagbalik ko rito sa bahay, nagli-leak siya or tumutulo yung gasolina. So syempre nag-alarm tayo, no? Nabahala tayo dahil delikado yun, lalo na motor to. So pwedeng masunog yung motor natin. So dinala ko agad sa kasa guys si Kiwi Icon 110cc and yun nga yung naging problema, and tinanggal na lang namin yung fuel filter niya. So wala namang naging pagbabago guys, tipid pa rin siya sa gas, so gaya ng dati. Pero next rides ko guys, medyo malayo-layo na, so sinaba ko siya ng Impanta, Quezon. So meron tayong kapitbahay na naka-Aerox and nagbigay siya ng advice sa akin kung ano nga ba yung the best na gasolina at langis para dito kay Kiwi Icon 110cc. So noong na-reach ko yung 500 kilometer, nagpalit na agad ako ng premium na gasolina kulay red, and nagpalit na rin ako ng langis hanggang ngayon, at ang pangalan nun ay Pertua Polysynthetic hanggang ngayon. So yung difference guys na pagdating sa langis at saka sa gasolina, talagang mas maganda pala talaga ang premium gas na kulay pula at polysynthetic na Pertua. Dahil nung nag-rides kami guys sa Impanta, Quezon, 4 lang kami nun. So 3 kasama ko na naka-Aerox, naka Kiwi Icon 110cc at 110cc lang tayo. Kaya nung sinabak natin to sa Impanta, Quezon, balikan, talagang nagulat yung mga kabarkada natin dahil tinanong nila kung anong brand nga yung motor ko, ilang cc, dahil gulat na gulat talaga sila sa arangkada at sa tipid sa gas ng motor natin. So simula nun guys, nung nakapag-rides ako ng Impanta, Quezon, dulo rin. So palagi na akong nagra-rides at wala naman akong nagiging problema o sakit sa ulo sa mga rides namin guys. So bilib na bilib ako rito kay Kiwi Icon 110cc dahil sobra talagang tipid niya sa gas. Maraming beses ko na tong na experience na naubusan tayo ng gas, at syempre na pag-aralan natin kung sa 1 litro ilang kilometro nga ba talaga ang sagad niya bago siya maubusan ng gasolina. So estimated ko dito guys, sa akin lang to, sa experience ko, around 35 hanggang 43 kilometers per liter si Kiwi Icon 110cc. Napaka solid, napaka tipid niya sa gas. So syempre dahil palagi na tayo sumasama sa rides at tumatagal sa atin yung unit natin, so syempre kapag madaling araw yung rides, syempre madilim yung kalsada, so nag-upgrade na tayo, nagdagdag tayo ng ilaw, no, para kahit madilim, maliwanag yung ilaw natin, kitang-kita natin yung mga lubak at saka yung kalsada, no. So yan din kasi ang purpose guys ng MDL, para makita natin yung kalsada ng mas maliwanag. And syempre kay Kiwi Icon 110cc, halos lahat ng mga nagko-comment sa akin, hirap talaga sila na makahanap ng plug and play na bracket. So ang kagandahan mga bossing ko, meron na dyan sa yellow basket ko, ilalagay ko na yung link dyan. So pwede na kayo mag-check out nitong MDL bracket. And kung gusto nyo ng pambalagbaga na ilaw,
sa kasa ko to nabili sa Mitsubishi, sa keyway mismo. Ito ay naka-remote. So hindi ito naka-direct sa wirings, kaya safe, very safe. So nakakonect ito sa battery, no? So at ang battery natin na gamit ay Moneng. Ang sukat ng battery natin, guys, sa mga hindi pa nakakaalam, kung gusto niyo magpalit ng battery, ay piliin nyo yung 12 volts tapos 9Ah. So yun yung sukat, laki ng ating battery, guys. So syempre, dahil meron na tayong ilaw, mga bossing ko, so nung una nahirapan naman tayo na maghanap naman ng brake pad ni Kiwi Icon 110cc, no? So ito yung brake pad. So nagpalit na ako ng caliper, guys. So pang Honda Beat FI na yan. So kapag palitin na tong brake pad natin, syempre ang o-ordering ko na is yung pang Honda Beat FI na brake pad. So sa mga nagtatanong naman kung ano raw yung front suspension na gamit ko, stock pa rin po yan, cover lang to, pero napaka solid dahil 3 years mahigit na sa akin to. So hindi siya kumukupas kasi cover lang siya. So yun, pang forma, dagdag forma rin sa motor. And kung mapapansin niyo, guys, dito sa video na malaki yung gulong ko, no. So nagpalit kasi ako ng gulong na mas mataba. So ang sukat nito is 100 by 80 by 14. So ang purpose ko nito, kapag mag-aangkas ako na mabigat, syempre mas maganda na malaki-laki yung gulong natin, at saka pang iwas din sa mga semplang, no. So medyo bumagal yung takbo natin pero hindi naman malakas sa gas. So yun nga lang. So yun yung purpose ko, para makapag-angkas ako ng mabigat. So dito sa likod ko, kung gusto niyo magsagad ng gulong, 110 by 80 by 14 yung gulong natin sa harap. So makikita niyo konting-konti lang yung allowance. Pero nung nagpalit tayo ng gulong, guys, nagpalit na rin tayo ng shock. So nagpalit ako ng shock, guys. So meron din dyan sa yellow basket ko, ilalagay ko yung link. So pag click nyo naman, guys, ng yellow basket, 10 items yung nandyan sa yellow basket. Pag click nyo, halos 10 items yan, pero plug and play yan, guys. So nagpalit tayo ng shock and nagdagdag tayo ng extension, no, para kahit magsakay tayo ng mabigat, hindi talaga sasayad yung gulong natin dito, no. So syempre, guys, sa mga nagtatanong kung kamusta yung arangkada ng motor natin, masasabi ko na mas lalong gumanda yung hatak ng motor natin. Dahil nagpalit na kasi ako ng CVT, pero ang pinalit ko na CVT, guys, same lang din ng stock. Tapos yung air filter ko pang Honda Beat FI, plug and play, no. So stock lang yung nagpalit lang ako ng stock din na panggilid. Yung belt ko, ma-advise ko sa inyo, pang Honda Beat Carb, mas maganda yung kapit niya kaysa dun sa stock, guys. So pang Honda Beat Carb yung aking belt, no. So ano pa ba, guys? Mag-comment kayo dyan. So syempre, guys, dahil marami tayo laging nilalagay sa motor natin at nagra-rides nga ako, syempre kailangan ko magdala ng mga gamit. So nakakatamad naman laging magdala ako ng bag. So syempre pag umulan, syempre mababasa. So ito na yung inilagay ko. So top box. So ito, guys, napakatindi na itong bracket na ito, guys. Napakatibay, no. Share ko lang. Napakatibay din talaga ng SEC bracket, guys. Ito SEC bracket, plug and play, guys. Kasama to. So 3 years mahigit na sa akin tong dalawang to. And ang maganda rito, hindi talaga to nangangalawang. Napakaganda ng pagka-coat dito, guys, yung pagka-pintura sa kanya. So walang kalawang to, and plug and play. So ito SEC bracket. Meron ako nito, kung gusto nyo, ilalagay ko yung link dyan sa yellow basket para makapag-check out kayo. And bahala na kayo kung anong top box yung gusto ninyo, kung gusto nyo mas maliit or mas malaki, no. So syempre, guys, inalala ko naman everyday na tumatapak ako sa motor ko, syempre ang dumi lagi ng ganito. So syempre naghanap ako ng cover. So buti na lang sakto yung Vario 160, no, na-click. So kung gusto nyo ng plug and play, hanapin nyo lang yung Vario 160, plug and play yan, itong foot cover na to, no. So syempre hindi naman sa bawat gamit natin yung motor natin araw-araw, hindi tayo bibigyan ng sakit sa ulo. Syempre na-experience ko nang mamatayan ako ng motor maraming beses na. So tinanong ko sa tropang mekaniko ng Icon kung ano bang dapat kong gawin kapag namamatayan ako. So binigyan niya lang ako ng technique. So meron pala dyan na minor. So pwede nyong pihitin yung minor dyan sa loob ng seat compartment kapag namamatayan kayo.
So pwede nyo pihitin pataas para tumaas yung minor, tapos painitin nyo lang ng 2 to 3 minutes, ibalik nyo ulit sa dati. So yun yung binigay niya sa akin technique. So nung ginagawa ko yun, every time na namamatayan ako is hindi na ako namamatayan dahil ganun yung ginagawa ko. So tinatansya ko rin kasi kapag malakas yung minor, mataas yung minor, malakas yung kain ng gas. Pagka sobrang baba, may tendency na mamamatayan ka dahil mas malakas yung higop ng hangin. No, so kung talagang namamatayan na kayo guys, so check nyo yung fuel gauge nyo kung nagbi-blink-blink yan. Di ba ini-start nyo, so may ilaw. Kapag nagbi-blink-blink yung ilaw sa fuel gauge nyo, that means ang problema na at ang kailangan yung palitan is yung regulator at yung baterya. So kapag ka na-experience nyo na nawala lahat yung ilaw ninyo, lalo at bumabiyahe kayo ng gabi, pwedeng nasira na yung regulator nyo at kailangan yung palitan. So after 2 years, pinalitan ko yung regulator ko kasama yung baterya. No, 12 volts and 9 Ah yung sukat at laki ng battery na ni Kiwi Icon 110cc. No, so yun yung na-experience ko, and ngayon is wala na. So syempre nagpalit na tayo yung mga issue niya. So halos yun lang naman yung issue niya, and ang pinaka worst ko lang na na-experience na naging issue ko dito kay Kiwi Icon 110cc, yung kanyang throttle cable. Putsa, nagulat talaga ako guys nung naputulan ako ng throttle cable. Talaga dinala ko sa mga shop, walang sukat nung throttle cable ni Kiwi Icon 110cc. So inuwi ko sa bahay, tinula ko, talagang nagtiis ako, and naghanap ako kung ano nga ba yung fit na throttle cable para dito kay Kiwi Icon 110cc, at buti na lang nakahanap ako, kaya ginawa ko tong video nito para i-share ko sa inyo at para makapag order kayo, para meron kayo reserba kung sakali maputulan kayo ng throttle cable, at ilalagay ko talaga yan dyan sa yellow basket guys, para makapag check out kayo at may reserba kayo kung sakaling bumabiyahe kayo ng mga malalayong lugar. So yun guys, kapag hindi gumagana yung mga signal light nyo, yung businan nyo, so isprayan nyo lang ng WD-40 or kung alam man yung pang spray dyan na ano, kasi yung mga socket natin dumudumi yan guys, so kailangan ninyong isprayan, baka kasi marumi lang yun, kaya hindi gumagana. No, wag muna kayong maghanap ng pamalit, no, kasi baka magawan pa ng parang kagaya nung akin guys, namamatay yung ano ko, yung nawawalan ako ng ilaw dito sa likod, sa harap, signal light. So ini-sprayan ko lang ng WD-40, bumabalik naman, so may ilaw naman. So dahil marumi lang talaga. So ano pa ba, so halos yun naman yung issue ni Kiwi Icon 110cc. Sa totoo lang guys, depende naman yan sa paggamit ninyo kung paano nyo alagaan yung motor ninyo, kahit anong brand yan. Kung marunong kayong mag-maintenance sa motor ninyo, tatagal sa inyo yung motor ninyo, at hindi kayo matatakot na ibiyahe siya ng malayo. Kasi ako, hindi talaga ako takot bumiyahe ng malayo dahil subok ko na si Kiwi Icon 110cc. No, marami nang narating to, Baguio, Norte, South, North. So yun, Manila, Metro Manila, buong Cavite. So yun na yung mga lugar at layo na napuntahan ng motor ko na ito. So basta ilalagay ko yung link dyan guys sa yellow basket, no. So panghuli kong i-detail sa inyo itong brake lever. So kung gusto niyo magpalit ng brake lever guys, plug and play pala dito yung Sniper 150 version 5. So kulay black na yung brake lever natin. Nagpalit na rin ako ng domino na dito, no. So yun, nagpalit na tayo ng throttle cable, kaya mas maganda yung bitaw ni Kiwi Icon 110cc, at napakalambot ng throttle cable ko. Ayan yung throttle ko, malambot guys. Talagang konting ko lang, talagang umarangkada na agad siya. So yun na lang muna guys, ingat kayo palagi, especially sa mga user ng Kiwi Icon 110cc. Mag-comment lang kayo dyan guys, kompleto tayo dyan sa yellow basket. Yung mga parts and accessories ilalagay ko dyan sa yellow basket. So that's it, thank you for watching my video, and have a good day.